Another day, another J. Fern's wife story. Nag-hatch na nga yung mga itlog ng aming Bagsikline brood hen na galing sa lumang incubator. 3 itlog lang ang nag-hatch. Yung mga itlog sa nasa taas na tray, yan yung mga unang itlog na isinalang dito sa incubator. Ngayong weekend ay malalaman namin kung talagang mataas din ang hatching rate nitong incubator. Yung mga sisiw namin sa multipurpose pen ay nilalamig pa rin dahil tabing lang ang nakalagay. Kaya nilagay namin ulit sa karton para hindi rin sila kagatin ng mga lamok dahil madaming lamok ngayon. Hinahati namin sila sa 2 kahon para hindi sila magsiksikan. Bago namin buksan ang mga karton, kailangang may patuka na ang mga sisiw para paglabas nila ng kahon ay diretso na sila sa patukaan. Hindi na nilalamig ang mga sisiw dahil paglabas nila ng kahon ay masisigla na agad sila. Month-old pa lang sila pero may matatapang ng sisiw dyan na laging namamalo. Kaya hinihiwalay namin agad ang sisiw na namamalo para hindi magkagulo yung ibang mga sisiw. Hindi na makakain ng ayos yung ibang mga sisiw dahil nagtatakbuhan na sila pag nagumpisa ng mamalo yung mga matatapang na sisiw. Kaya hinihiwalay na namin agad yung mga sisiw na matatapang para hindi ma-stress yung ibang mga sisiw. 3 ang namamalo dyan at maghapon namin silang nilalagay sa scratch pen. Hindi rin sila magkakasama dahil nagpapaluan din pag pinagsama. Tahimik na sila kapag tinanggal na yung mga matatapang na sisiw. Pagkatapos naming magpatuka ng mga manok ay may pinuntahan kami at pag-uwi namin ay sumaglit muna kami sa tabing dagat para kumuha ng buhangin na gagawing pulpugan ng mga sisiw. Bandang 9:00 na yan kaya mainit na ang sikat ng araw. Nagdala na kami ng sako at pangsalok ng buhangin para hindi kami mahirapang maglagay ng buhangin sa sako. Konting buhangin lang ang nakuha namin, yung kaya ko lang bitbitin para maisakay sa motor. Pagdating sa bahay ay inasikaso ko agad ang pulpugan ng mga sisiw. At para hindi magkagulo ang mga sisiw, dahan-dahan ko lang nilagay ang planggana para hindi magliparan ang mga manok. Naglagay ako ng buhangin sa balde para madaling ilipat ang buhangin sa planggana. 3 pinto na ng multipurpose pen ang binuksan namin para sa mga sisiw para maluwag sila. Naninibago pa ang mga sisiw nung una sa planggana. Pasilip-silip lang sila kung ano yung nasa loob ng planggana. At parang ayaw pa nilang pumunta sa buhangin. Hinayaan ko muna sila at mamaya ay pupunta na rin yan dyan sa buhangin. Maya-maya nga nakita ko yung isang sisiw ay nanunuka na ng buhangin. Yung ibang mga sisiw naman ay nakikiosyoso at yung iba ay nagliparan na sa ibabaw ng batya. Maya-maya pa ay napuno na nga nila ang batya. At dahil maliliit pa sila, kasya pa silang lahat sa batya. Pero pag umabot yan ng 1 hanggang 2 linggo, ay baka hindi na rin sila magkasya dyan. Parang gusto na rin dalhin niya ni J. Fern sa range area dahil may napanood kaming isang breeder na ang ginagamit na brooder ay tent. Magandang idea nga yung brooder tent at talagang hindi lalamigin ang mga sisiw doon kapag gabi. Sa April pa ang banding ng mga sisiw na to, malapit na rin naman. All goods naman itong aming mga black. Nangingitlog na yung 2 inahin. Nung una ay sa iisang pugad sila nangingitlog pero ngayon ay magkahiwalay na. Tinabingan na ni Richard yung isang pugad kaya doon na nangitlog yung isang inahin. 7 na ang itlog ng isang black brood hen na pinahiram sa amin kaya malapit nang lumimlim yan. Yung SBR brood hen ay 5 itlog pa lang. Sana marunong silang lumimlim na 2. Hapon na naman at mukhang gutom na ang mga cockerels na nasa range area. Kaya naglalapitan na sila sa bakod kapag nandun si J. Fern. Nang hihingi na sila ng patuka. Shoutout nga po pala kay CLK194 Backyard. Thank you so much for always sharing our reels. Mga boss, support natin ang kapwa natin breeder. Follow natin siya. Maya-maya nga ay dumating na si Richard para patukain sila. Nakaabang na lahat ng mga cockerels sa pasukan ng range area. At pagkapasok ni Richard ay nagsunuran na lahat ng mga cockerels sa kanya papunta doon sa kanilang kainan. Shoutout din po kay AD Backyard Vlog of Pagadian City, Zamboanga del Sur. Comment lang po sa gustong magpa-shoutout at baka sa susunod na video ay kayo na ang i-shoutout ko. Meron tayong dumating na parcel from LDI, Lakwe Drug Incorporated. Thank you so much. Mag-unboxing na tayo. Unboxing. Ayan.
Isang box na Amoxicillin Forte. Tapos itong Multilite Premium Vitamin, Mineral, Electrolytes, Amino Acid, Probiotic, CGF. Wow! Thank you so much! At shampoo ng manok. At ito ay Vermix. Thank you so much! At meron pang at yan, Vitamin B Complex and Minerals Thiabrix. Thank you so much, LDI, Lakpue Drug Incorporated. That's all, guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!